Ituloy-tuloy ang ating palatuntunang Big Time Balita at ako pa rin po si Karen Santa Cruz. Huling araw po ng Marso, mga kapuso, 2025. Narito ang ating follow-up ngayong araw na ito. Kalat na po ito sa social media. Kung ano-ano na naglalabasang spekulasyon din, spekulasyon doon. Hindi na tuloy malaman kung anong paniniwalaan pag sa social media. Ngayon, makinig ho kayo sa radyo. Dito sa DCWB. At dito sa ating Big Time Balita. Ito ho, malamang 100% totoo. Meron ho kasing, mga kapuso, merong apat na sugatan sa pamamaril na nangyari po dyan sa lungsod ng Antipolo. Naaresto naman agad yung suspect sa krimen na nagsimula sa away sa daan o yung road rage. Hindi pagkakaintindihan sa kalsada. Ngayon, para hindi ho tayo malitaw, hindi tayo maligaw sa kung alin ba ang tama at alin ang mali, ay ito na ang pakinggan natin. Ito ho ang 100% tama. Makakakwentuhan ko po at makakahuntahan sa radyo si Police Colonel Felipe Maragun. Ito po ang Police Provincial Director ng Lalawigan ng Rizal, mga kaibigan. Ang ating makakausap, Police Colonel Felipe Maragun. Yes, sir, Colonel. Magandang gabi na po sa inyo. Magandang hapon po pala. Magandang hapon po, Karine, at sa mga inyong milyon-milyong tagapagkinig ng inyong program. Ay, salamat naman po, Colonel. Pero para hindi na maligot, makuha na ang totoong nangyari. Ikaw na lang ang kinausap ko, tinawagan ko para sigurado kami, Colonel. Pakikwento mo naman, ano ba talaga nangyari dyan? Sino ba itong namaril na ito? Bakit may dalang baril? Gano'n namang, ngayon naman may gun ban tayo dahil election gun ban, etc. At saan nag-umpisa ang krimen? Ikaw na po magkwento, sir. Tama po, Karine. No? Ito po insidenteng ito ay isa na naman pong road rage na nauwi po sa pamamaril. No? At yun nga, yung pagkasugat ng apat na mga biktima na no less din, pati yung partner ng ating shooter o itong gunman ay nabaril din niya yung kanyang sariling kinakasama na babae. Ito yata yung buhat-buhat niya, di ba? Tama po, nung nakita niyang sugatan na yung partner niya, binuhat niya at sinakay niya sa SUV at saka kumaripas po ng takbo. Pero siguro ang isa-isa natin, saan ho ba nag-umpisa ang gulo? Sino nagsimula at paano nagkagulo? Ano ba pinag-awayan? Tama po, no, habang binabaktas ng ating mga involved na isang SUV at isa naman ay isang motorcycle rider, no? Ang binabaybay nila tong Marcos Highway at nangyari nga nung ang initial findings na nakita ng ating investigador ay ito po yung gitgitan, no? Gitgitan sa kalsada. So ang allegation po ng ating motorcycle rider ay nagitgit siya nitong SUV, kaya itinawag niya doon sa kanyang ama na which is nasa isang motor through yung gadget na pwede mong tawagan, no? Pwede kayo mag-usap habang kayo nagra-ride. Apa. So ngayon, dahil doon inabol nila tong SUV at nakita natin sa videos na lumalabas ngayon sa social media, yun nga, yung habulan ng dalawa, no? Pagdating po dito sa may Sitio Kalumpang ng Barangay San Jose, Antipolo ay doon nahinto at nagkaroon po ng confrontation yung dalawang panig. At yun nga, aside from the verbal, nagkaroon din ng physical dahil nagsuntukan din, umabot sa suntukan. Then after that, nakita natin sa video yung bigla na lang namaril, no? Parang at random pa yung pagbaril nitong ating shooter o gunman. Ibig sabihin parang walang pinunterya, ganon. Tama po, sunod-sunod yung putok po, no? Actually, nung tinanong ko yung investigador kung ilan yung nakarecover nilang basyo, ay nasa 8 pong empty shells, no? Ibig sabihin ho, yung
pinutok nitong ating gunman. Anong klaseng baril po yung ginamit? Ay isa pong 9mm pistol. Okay, alright. Eh may gunban ngayon eh. Bakit nakapagdala ito? Yun nga po ang natan sa ating mga kababayan na tayo po ay nasa election period at meron pong alituntunin dyan ng ating Commission on Elections na bawal po, suspended po ang pagdadala ng baril. Except po pag Opo. meron certificate of authority na inisyu po ng COMELEC. Oh, wala naman siya noon. Wala. Wala po. No? Nung ini-interview ko siya kahapon, is, sabi naman niya, registered yung baril, but sabi ko, asan yung authority mo na pwede kang magdala ng baril? Yun po ay wala siyang maipakita. So, illegal possession of firearms. Yun, maliwanag. Doon pa lang, ano? Violation po ng Omnibus Election Code dahil nga po yun nga, yung pagbabawal na pagdadala ng baril tuwing election period. Ano ho bang klase ng pagkatao nito? Ito ba'y nag-aaral pa o ito ba'y nagtatrabaho? Negosyante ba itong suspect? Tama po, no? He's engaged into trading, sabi niya, buy and sell. At nasa 28 years old pa lang tong ating suspect, Karen. Buy and sell ang trabaho niya, buy and sell. Yun po yung kanyang sinabi sa akin kahapon. May asawa na po siya at taga saan ho mismo ito nakatira? Yung kanyang kinakasama is from Baras, no? Baras Rizal at doon nga sila tumutuloy sa Baras. So taga-Baras yung dalawa, yung magkalibin. Tama po, tama. Kumusta na po yung yung mga nasugatan? May critical ho ba ngayon? Tama po, no. The good thing is yung partner nitong suspect ay na-discharge na kaninang umaga nung kinumusta ko yung kalagayan nila. Yung isang yung anak mismo ng 50-year-old na yun nga medyo may tama siyang gunshot wound sa ulo. Yun binaril nitong shooter natin at close range ay na-discharge na rin yung anak niya, no? Okay. At yung naman na yung parang lang siya para mag-pacify dun sa nangyaring gulo ay nabaril din siya nitong suspect ay yun ay nasa medical ward na, nalipat na sa medical ward. And in stable condition. Stable condition yun. Anong tama niya? May tama rin? Naitama po siya sa dibdib, no? Ng baril? Ng bala ng baril? Tama po. Wow. Maswerte naman. Pero critical ho ba ito? Itong may tama ng baril? Yung masasabi nating critical ay dahil tinuloy kaninang umaga yung surgery, no? Ito yung 52-year-old na ama nitong isang biktima natin. Wow. Mabuti at hanggang ngayon na siya. Sana naman makaligtas yun, ano? Ang hirap nito. Maria Josep talaga, Ngayon, anong gagawin nyo doon sa suspect? Ano ba mga kaso? Nasampahan na ba ng kaso o sasampahan na? Tama po, no? Kaninang mga 3 o'clock ng hapon ay dinala na po sa Antipolo City Prosecution Service. At yun nga, sinampahan na ng reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. Yung multiple frustrated homicide dahil nga po may 4 siyang naging biktima. Nakakulong na siya ngayon. Asa siya? Kasalukuyan pong nakapiit doon sa Antipolo City Police Station Custodial Facility. Okay. Well, gusto ko na i-congratulate din kayo, sir, bago kumakalimutan dito sa job well done. Nahuli agad ninyo. Paano ba nahuli? Well, yan yung pagpapatunay po na pag yung mga ganyang insidente, dahil yung mga ganyang road rage based on study ay mataas po yung porsyento niyan na mauwi sa hindi maganda, no? Opo. At pwedeng mauwi sa physical or confrontation at ito nga yung nauwi sa shooting incident, no? Nai-report kagad sa ating kapulisan at naitawag sa mga adjacent units. Kasalukuyang nagpapatrolya diyan sa Marcos Highway. At yun nga natuntun natin yung mismong SUV. At yun nga hinabol ng ating mobile patrollers
At pagdating po sa ating border control points, ay doon na po nasa kote ng ating mga kapulisan. Mabuti hindi nag-attempt na manlaban, sir. Yun ang pinagpapasalamat natin, Karen, dahil once na pumutok yun ng kanyang baril, baka yun nga po, yun ang kinatatakot natin is yung madamay yung mga sa loob ng kanyang sasakyan. Okay. Now, sa tingin ho ninyo, hindi kaya ito may kargang alcohol, hindi kaya nakainom o nakasyabo nung mayari? So far naman, Karen, nung kinakausap ko sa mismong police station ay wala namang ganong signs, no? But yun nga, ang instruction ko is ipa-subject for sobriety test kung nakainom, no? Pero so far wala naman pong ganun. Talagang ano lang, talagang ang nangyari lang ito nangibabaw ang emosyon. Tama po, no? Dala lang siguro to ng init ng ulo. Oo nga Dahil mainit ang panahon. No? Mainit ang panahon, nadala ng init ng ulo, no? Tama po, Karine. At yun nga, may papasalamat natin na nagampanan ng ating kapulisan. Yung kanilang pulin, no? Mabilis yung responde. And no less than PNP ay pumunta po kaninang umaga dito sa Antipolo Police Station para bigyan ng appropriate award or medalya itong ating mga arresting officers. Ay kailangan naman. Deserve nila yon, sir. At ang akin din pag-congratulate sa inyong mga tauhan, sir. Saludo kami. Job well done, sir. Maraming salamat po, Karine. Right. Okay. So, ang iniintawin na lang natin ay yung isang critical. Yun na lang inaabangan natin. Po, no, yun lang po ang minomonitor natin ngayon at sana po ay tuloy-tuloy na yung kanilang pag-recover. Okay. Bago ko ito pakawalan, sir, kumusta naman yung kabuuan ng Rizal sa ngayon? Maliban sa nangyaring yan, wala namang iba pang report na karating sa inyong dapat natin pag-usapan. Well, so far, so good, Karine, dito sa probinsya, sa ating probinsya ng Rizal. Nananatiling tahimik, manageable po yung ating peace and order sa tulong at tiwala po ng ating mga kababayan. With that, Colonel Maragun, sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Karine. Mabuhay po kayo. Police Colonel. Hilingan, walang pinoprotektahan.